Ito ang lingkod na tapat, maaasahan sa lahat. Ang Diyos sa Kanya'y nag-atas, na tumingin at lumingaw sa mga giliw niyang anak. O San Jose, O San Jose, dakilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Jose. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisiyan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa
kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, noong ito ay simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan. Magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwit-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos, tulad niya. Yamang siya ang Ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, "Ginawa kitang ama ng maraming bansa." Ang pangakong ito
ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Purihin ang poong mahal, ang angkin niyang kabutihan, mapalad ang tumatahan sa templo ng poong banal, nagpupuring walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob, ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman, ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Na magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin, sa lahat ng social media platform natin. Ngayon din sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa. At dahil ngayon ay kapistahan ng poong San Jose, ating pinagdarasal ang mga ama, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa mga nalulungkot na mga magulang, mga ama, sa mga ama na nasa matinding pagsubok,
sa mga tatay na nagpapakahirap sa initan sa Saudi, sa lahat ng nahihirapang ama dahil sa pagtatrabaho at pagmamahal sa kanilang pamilya. Ating iniaalay ang misang ito. Minsan ay tanong ko na, sino nga ba ang mas madaldal? Babae, lalaki? Sino nga ba ang mas madakdak at maraming sinasabi? Babae, lalaki? Sino nga ba ang mas maingay? Babae o lalaki? Ano sagot nyo? Sino ang mas mabunganga? Lalaki, babae? Sino nga ba ang laging nasa istambayan o nasa tambayan? Sabi nyo, mga lalaki. Sino yung mga nasa inuman at laging maingay? Sabi nyo, mga lalaki. Talaga bang mas maingay ang lalaki kaysa babae? Pero sa panahon natin ngayon, napansin ko, mas maraming babae ang nagseset pa ng inuman kaysa sa lalaki. Mas maraming nakatambay ngayong babae kaysa sa mga lalaki. Dati ang mga lalaki nagiinuman sa karsada. Nagugulat ako ngayon, pati mga babae nasa karsada na rin umiinom. Dati ang maingay mga lalaki sa basketballan. Ngayon maingay na rin ang mga babae kahit sa saklaan. Hindi lang sa basketballan. Sino nga ba ang mas maingay? Para bagang lahat tayo ay maingay. Para bagang wala nang pinipili ang ingay ngayon. Para bang ang katahimikan, maging sa loob ng simbahan, napakaingay na rin. Nandyan yung nagdadakdakan, nandyan yung nagliligawan, nandyan yung nagkukwentuhan, nandyan yung nagse-cellphone sa loob ng simbahan. Para na bagang wala ng lugar na tahimik. Parang wala ng lugar na nananahimik ang tao. Pumasok ka sa sinihan, maingay. Ang nagkukwentuhan ng pinanonood nila, magkatabi pa rin. Nanonood ng TV, parehas ang pinanonood, nagkukwentuhan. Napakaingay na ng mundo. Pag nalasing na, ang kukulit, paulit-ulit ang sinasabi. Sino nga ba ang maingay? Baka tayo na ang maingay. Ating halimbawa ngayon, si San Jose. Taong mabuti, taong wala kang maririnig, hindi maingay. Dahil hindi siya maingay, siya yung taong laging nagninilay, nag-iisip, at pag sinabing nagninilay, nananalangin. Siya yung taong nakikinig sa Diyos. Ngayon, ang tao mabilis sa salita, mabagal mag-isip. Ang tao ngayon mabilis magsalita, mabagal makinig. Si San Jose, modelo natin. Siya yung taong hindi masalita. Laging nakatingin, laging nakikinig, laging nag-iisip. Lagi siyang nagninilay bago magsalita. Sa katunayan, hindi nagsasalita. Sumusunod kagad. Walang tanong-tanong, walang abog-abog. Pag sinabi ng anghel, sinabi ng Diyos, sunod kagad si San Jose. Ako'y nakatuon ngayon sa mga ama. Dahil ang pinagdiriwang natin si San Jose bilang asawa ni Maria, bilang ama ni Kristo, at bilang patron ng simbahan. Siya yung modelo natin. Sinabi ko sa inyo, napakaingay na ng mundo. Wala ka ng lugar na mapupuntahang tahimik. Wala na yung nakikipag-usap sa Diyos. Ako'y nakikiusap sa inyo. Kung kayo papasok ng simbahan, be mindful of others who are praying. Be mindful of others who are listening to the Word of God. Manahimik ka. Pag pumasok ka sa simbahan, manahimik ka. Hayaan mo ang Diyos ang magsalita sa iyo. Tama na yung dakdak ng dakdak.
Kahit saan tayo pumunta, napakaraming maingay. Katulad ng sinasabi ko, nakatuon ako sa mga ama. Mga ama, maging katulad kayo ni San Jose. Maging tapat kayo sa asawa ninyo at mga anak ninyo. Mga tatay, mga papa, mga daddy, mga itay, maging tapat ka sa asawa mo. Huwag mong hayaang masira ang pamilya mo. Huwag kang makikinig, mga tatay, sa mga salita ng iba. Makinig ka sa Diyos na nagsasalita sa iyo. Kaya mga ama, para maging tapat ka sa asawa mo, kailangan mong maging matatag. Ikaw ang sandigan ng misis mo. Ikaw dapat ang sandigan ng mga anak mo. Huwag kang tatamad-tamad, manindigan ka at paglaban ng pamilya mo sa tama. Magpakatatag kayo mga ama. Maraming pagsubok, maraming tukso. Pag mahina ka itay, pag mahina ka ama, kawawa ang pamilya mo. Maging masunurin kayo mga tatay sa Diyos. Maging matapat, maging matatag, at dagdagan ko pa, maging mahinahon kayo. Huwag konting bagay nakasigaw kayo sa mga anak nyo. Huwag konting bagay nakaangil ka sa misis mo. Ikaw ay tatay. Dapat nababanaagan sa iyo ang unawa at pagmamahal. Dapat nakikita sa iyo ang pagtatanggol sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Pinagtatanggol mo sila sa kasamaan at kasalanan. Mga tatay, maraming tukso, maraming pagsubok. Huwag kang hihina-hina. Magpapakatatag ka. Magiging matatag ka kung nagdarasal ka. Kung nakikipag-usap ka sa Diyos. Kung nakikinig ka sa Kanya, tulad ni San Jose. Siya yung modelo natin, mga ama. Modelo no, si San Jose. Kami rin pare, dahil kami ama ng parokya. Kailangan namin maging katulad ni San Jose. Di tayo dapat mabaksik at mabangis sa inyong mga anak. Kayo'y dapat magpapatatag ng inyong mga anak. Malaki ang debosyon ko kay San Jose. Parehas kami ni Father Jess. Bininyagan ako sa simbahan ng San Jose. Kinumpilan ako sa simbahan ni San Jose. Naramdaman ko ang tawag ng paglilingkod bilang sakristan tulad ni Father Jess sa parokya ni San Jose. Naordinahan ako sa simbahan ni San Jose. Unang assignment ko sa parokya ni San Jose. Nagkasakit ako. Binalik ako sa parokya ni San Jose. Habang nakaupo ako't nagninilay at sabi ko, San Jose, mula pala sa pagkabata ko, ikaw na yung amang umaalalay sa akin. At hanggang sa oras na ito, ikaw pa rin ang tatay ko. Di ako pinabayaan ni San Jose. Di tayo pababayaan ni San Jose. Tayo'y malaging tatawag sa Kanya at manalangin. Tayo'y magtiwala sa Kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo mga ama, magpapakatatag kayo. Siya yung modelo nyo. Huwag kang tatay na hihina-hina. Huwag kang tatay na nakikinig lagi sa mga sulsol. Huwag kang tatay na bungangero. Huwag kang tatay na walang pananampalataya. Be a man of God, mga tatay.
Mga tatay, magpakatatag kayo. Mga tatay, magpakabait kayo. Maraming tukso sa buhay ng isang ama. Hindi ko sinasabing madali na maging isang ama. Ang magtrabaho lang, napakahirap para sa isang ama. Lalo na yung mga nasa abroad, napakahirap ang dinadanas nila. Napakalungkot. Kaya tayo naman mga anak, huwag mong babastusin ang tatay mo. Ano mang pagkukulang ng tatay natin, tayong mga anak ang nagpupuno, hindi nanunumbat. Walang perpektong ama. Kaya mga anak, ano mang pagkukulang ng tatay ninyo, nabuhay tayo dahil sa kanila. Punuan natin ang pagkukulang nila. Huwag natin silang susumbatan at wag na tayong lalaban sa kanila. Di man perpekto at magaling ang tatay natin, mahalin natin. Maaaring ang pagmamahal natin ang siyang pupuno sa pagkukulang ng sarili nating mga ama. Mga ama, wala rin perpektong asawa. Mga ama, wala rin perpektong anak. Ang pagkukulang din ng anak, kayo mga ama, ang nagpupuno. Ang pagkukulang na misis mo, mga ama, ikaw din ang pumupuno. Kaya si San Jose, hindi hiwalay kay Jesus. Si San Jose, hindi hiwalay kay Maria. Dahil pinupunan niya ang pagiging ama niya kay Jesus. Pagdasal natin sa misang ito ang lahat ng ama, lahat ng tatay natin nabubuhay at mga namatay na. Tulad ng tatay ko, namatay na, matagal na. Pagdasal natin, pasalamat din tayo. Nagkaroon tayo ng tatay. Naranasan nating tumawag ng itay. Papa, ang dami kong kilalang bata. Nagtatanong minsan sa akin, Father, nasan papa ko? Titingin lang ako sa misis. Maraming binyag, maraming first communion ngayon. Pag tinanong ko, asan ang tatay? Yung bata titingin sa akin, pakita nyo, tutulo yung luha. Kaya, pasalamat tayo. May tatay tayo. Hindi tayo iniwan, hindi tayo pinagpalit. Pasalamat tayo sa mga tatay natin at ipagdasal natin sila. Hindi rin madali na maging isang ama. Pagdasal natin ang mga ama na maging katulad ni San Jose. Amen. Tatayo tayo, pahayag ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sampalataya ko kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kasama ni San Jose, na isang lalaking marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan. Ang itutugon po natin
Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang simbahan na naglalakbay naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa. Manalangin tayo. Diyos na Diyos na tagapagbigay tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan, naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga napayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tumahimik po tayo sumandali, buong taimtim nating ilapit sa Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, pasasalamat at maging ang ating mga sariling ama. Ama naming nasa langit, sa iyong kagandahan loob at sa pamamagitan ni San Jose, ipagkaloob mo ang aming mga hinaing, dala ng aming pananampalataya. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo munang lahat. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, dumang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, amaasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang na mahal na Birhing Maria, ansya rin nawang magganap sa aming paghahain, na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan. Ngayon dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso na mahal na Birheng Maria. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan na iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose ay naghanap buhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun hindi naman na matapos sa ngapunan, nawa kaniya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Yesu Kristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa.
Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang anak ni San Jose, ang anak ni Maria. Mapalad tayong tinawag ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. San Jose, ikaw ay tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang samo namin ay iyo nawang dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisintang anak. San Jose,
ikaw ay tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang samo namin ay iyo nawang dinggin. Kain mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisintang anak. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisintang anak. Kay Jesus, iyong sinisintang anak. Announcement. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ayong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihing mong tumatanggap ng iyong kaloob. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at mga dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito
Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Mayo kayo sa biyaya at pagpapala na mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,